beloved Boss Mike Cervera. Nako mga kababayan ko, eto pinakamatindi. Matindi to mga kababayan ko ha. Nako, Pangulong Bongbong, meron nang kinakausap para humalili sa kanya bilang Pangulo. Nako! Sino kaya? Sino kaya mga kababayan ko ito? Pasok na natin. Pasok! Po si anunsyo ng Vice Presidente ang planong tumakbo sa 2028 presidential elections. Sinabi ngayon ng Pangulo na may mga kinakausap na siyang posibleng i-endorsong maging kapalit pagkatapos ng kanyang termino. Patay! Ang tanong ngayon, mga kababayan ko, alam nyo, eto siguro naman matalas din ang inyong mga isipan, ano? Ibang klase kasi magtrabaho si Pangulong Bongbong. Ano? Kung inyong mapapansin, lahat ho ng mga matitino, lahat ho ng mga walang issue, mga kababayan, ngayon ay kakampi ng Pangulo. Unahin natin, mga kababayan ko, Leni Robredo, Vico Soto, at marami pang iba, Isko Moreno, marami pang iba. Yan po ngayon yung mga nakadikit kay Pangulong Bongbong na para bang tila si Pangulo iniipon na. Ipunin na natin itong mga malilinis na puwersa. Samantalang si Sara, nagproklama na, wala pang nagbibigay ng pagsuporta kung hindi yung mga dati pa. Alam niyo ko kung sino yung mga dati? Sino yung mga dati, mga kababayan ko? Yan, sila Vic Rodriguez, sila Harry Roque, Panelo. Mga datihan, walang baguhan. At kung inyo pong uunawaing maigi at pagkakaisiping maigi, na ang mga nasa likod, karamihan ng nasa likod ni Sara Duterte, lahat may issue ng pagnanakaw. Nakuha nyo? Sino yung mga kumakampi dyan? Bongo. May issue rin ng pagnanakaw. Jinggoy Estrada, may issue ng pagnanakaw. Villar, ganun din. Chis Escudero, ganun din. Villanueva, ganun din. At yung mga kontraktor ngayon na pinanagot ni Pangulong Bongbong. So mga kababayan, napakaliwanag. Kung iisipin nyo lang maigi, bakit ang mga kakampi ni Sara Duterte puro magnanakaw Di ba? Tuloy. Isa sa mga hinahanap niya, taong nakakaunawa sa ekonomiya. Isang hinahanap daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung taong nakakaunawa sa ekonomiya. Malabo na ho si Sara. Bobo si Sara Hindi rin marunong sa ekonomiya. Paano magiging leader ang walang alam? Katulad ni Sara. Si Pangulong Bongbong, napakagaling. Di ba? Nako mga kababayan. Nako! Sinabi mo pa lahat, magnanakaw mga kakampi ni Sara. Tuloy. Kung bakit sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Yan na. Pabiro pang sumagot noong una, pero maya-maya'y naging seryoso ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong sa kung may gustong i-endorsong maging kapalit niyang Pangulo sa 2028. Manginginig lalo ang kerrat ni Sara. Agtigar-gar-tikarat na. Putik na yan, mga kababayan ko Agtigar-gar ang kerrat na ni Sara. Bakit? Mga kababayan ko, sabihin ba naman ni Pangulo na may kinakausap na siya at yung hinahanap niya hindi po katangian ni Sara. Grabe, no, mga kababayan? Ang sakit nun.
Ang sakit nun, ha? Ang sakit nun, ha? O, tuloy. already narrowed it down to about 2 or 3. Ah. Oh. You're gonna get me into trouble. We have Kita nyo mga kababayan, ano? Nilalagay nyo sa intriga si Pangulong Bongbong eh. Oh, magano daw mag-mention ng mga 2 o 3 ang napipilay ba niya? Eh baka naman ho nandun sa katauhan ni Leni Robredo. Nasa katauhan ni Vico Soto ay hindi pa pwede. Oh, si Isko Moreno. Hindi mga dating nakalaban niya yan sa politika, di ba? O malay nyo naman, nasa katauhan ni Gibo Teodoro. O malay nyo naman, pwede rin si Rapi Tulfo. Pero mga kababayan, ako seryoso. Seryoso po ito. Kung i-endorse po ni Pangulong Bongbong Marcos, ay si Gibo o kaya yung mga po pwede, na katangian na hinahanap niya, doon po ako. Oo. Halimbawa po, si Leni, inendorso ni Pangulo, ay doon po talaga ako. Opo, mga kababayan, doon ako. Oo. Diba? Pero mga kababayan ko, malapit-lapit na to eh. Oo. Sa tingin ko malapit-lapit na i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Malay nyo naman si First Lady. Malay nyo naman, si First Lady pala ang magiging Vice President ni Leni. Diba? Malay nyo, First Lady pala, Robredo Marcos. Diba? Parang Roma. Robredo Marcos. Diba? Mukhang pang Biblia talaga, Mukhang pang Biblia. Ako, mga kababayan ko, eto naman, sa akin lang, maaari din Kasi mga kababayan, alam naman natin, si First Lady, matalinong abogado din naman At hindi rin ho basta-basta, mga kababayan, kasi aral din mga kababayan sa ekonomiya. Diba? Oo. At saka wag nyo nang ipilit si Martin dito. Kasi kung si Martin, wala talagang panalo yan. Maniwala kayo, magiging kulelat si Martin Romualdez. Maliban na lang, mga kababayan, magiging no choice tayo kung si Martin at sa Sara lang. Kung si Martin at Sara lang ang maglalaban, mga kababayan ko, baka manalo pa si Martin. Pero 50-50 pa yan. Pero kung gusto talaga na sigurado, mga kababayan ko, Leni Marcos. Sigurado na yan. Sigurado yan, mga kababayan ko. Kayo naman, kapag tinanong, sino ho ang gusto nyong maging tambalan? Sige nga, mga kababayan ko, sino ang gusto nyong maging tambalan? Ako, payag na ho ako dun Kung hindi ho Leni, BBM, ano na lang, Leni FL. Payag na ho ako dun. Oo. Ngayon, kung hindi mangyayari yon, di kung ano talaga. Oo. Kung ano ang i-endorso ni Pangulong Bongbong at doon tayo. Diba? Mga kababayan ko, eto mga kababayan ko. Tingnan nyo ang ginagawa ng mga siraulong mga kulto ni Duterte. Kung ano-ano nila na yung mga nilalabas nila ngayon. Bakit ho? Abay, ang katotohanan, mga kababayan, talagang malakas ho ang tiwala, mataas ang tiwala ng taong bayan, sa mga Pilipino. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko, bakit ko nasabi? Ito ho, mga kababayan, tignan nyo, basahin natin, Ayan, mga kababayan ko, sabi ho rito, mga kababayan, ayan, pananagutan ni Senator Bato. Makinig kayo maigi, kung bakit ko nasabi na ang katotohanan talaga ay mataas ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Bongbong. Tignan nyo to. Nasa 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin si Senator Bato de la Rosa
sa mga pagpatay sa drug war noong hepe siya ng Philippine National Police base sa survey ng SWS na isinagawa noong November 2025, last year. So mga kababayan ko, nasaan yung mga DDS dito? Nasaan yung mga DDS? Tanungin natin sila. Nasaan kayo? Bakit ang taas-taas ng porsyento na gustong panagutin itong si Bato? Akala ko ba kayo ay marami? Akala ba namin kayo ay talagang solido? Pero bakit hindi kayo bumoto na wag sang-ayunan na managot si Bato sa ICC? Hindi ba dapat dahil marami kayo, dapat konti lang yung bumoto na sasang-ayon para managot si Bato? Diba mga kababayan ko? Isipin nyo maigi yun. Kasi dito lang malalaman na natin Malalaman na natin na wala na talaga silang taga-suporta. Alam naman natin mga kababayan na si Bato ay kasapakat ni Digonyo. Kung ganyan ang hatol ng taong bayan na gustong panagutin si Bato sa ICC sa mga kasalanang ginawa nila ni Digong, ganun din ang magiging boto ni Digong, katulad kay Bato. Tandaan nyo yan. Basa ulit tayo. Sabi dito, sa kaparehong survey, lumabas na 44% ang nagsasabing dapat iditine ang senador sa International Criminal Court. Utik na yan. Kita nyo mga kababayan ko, o ICC. Kita nyo, kung may lalabas na arrest warrant ang korte laban sa kanya. Kita nyo mga kababayan ko, so madaling salita, wala na hong DDS. Yun na lang talagang lintik na lang ang kabubuhan ang natitira dyan. Yung lintik na lang talaga kamangmangan. Na minsan wala na tayong magagawa kahit anong paliwanag mo sa kanila. Wala na kasi hindi na nila maunawaan yung ibang paliwanag natin sa kanila. Ganon. Kabilang si Senator Bato sa mga pinangalanan bilang kasapakat o co-perpetrator umano ni dating Pangulong Duterte sa kaniyang crimes against humanity case sa ICC. Patay. Mga kababayan ko, yan. Kaya alam nyo, wala na hong DDS. Panaginip na lang nila yan. Parang si Digong, feeling niya tumatayo pa yung edits niya. Boss, may gano'n naman kinalaman nung edits. Kasi yan yung naiintindihan ng mga DDS ganito yon. Papaliwanag ko na naman. Si Digong, feeling niya tumatayo pa yung edits niya. Parang kayo, feeling nyo marami pa kayo. Feeling nyo, majority pa kayo. Walang pagkakaiba. Yun ang ibig kong sabihin. Doon sa feeling ni Digong, tumatayo pa yung titi niya. Diba? Anyways, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod, ang vlogger nyo po na walang kakwenta-kwenta. Pero mga kababayan ko, huwag nyo kong kalimutan sana bilang pagsuporta sa ating mumunting channel. Ano po? Mike Cervera Vlog. Opo. Huwag nyo kong kalimutan i-subscribe. Huwag nyo kong kalimutan laging mag-like sa ating mga videos. At syempre mga kababayan ko, huwag nyong kalimutang i-share. At syempre, kahit matagal na yung live natin, parang bitin pa rin si Legaspi. Diba? Kasi mga kababayan ko, ganito rito, walang nasasayang na minuto. Kung hindi ka tatawa, matututo ka. Ganon, mga kababayan ko, Kung hindi ka tatawa,
kung hindi ka magiging masaya sa channel na to, matututo ka. Kaya mga kababayan ko, sana matuloy yung ating proyekto na gumawa ng pelikula patungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Lalong-lalo na sa usapin ng politika. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Syukran. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Cervera.